Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, salamat po ng marami sa ating Amang Diyos dahil isa na pong kalinggo na tayo po ay nandirito rin ngayon para sumamba sa Kanya. Ang ating paksa na ating pakinggan ngayon mga kaibigan, mga kapatid, sa 666. Ang sabi po sa banal na aklat, ang 666, siya po ang numero sa mananap na mapintas. Yun po ang pangalan niya. Marami siyang pangalan. Tinatawag siyang Diablo, Lucifer, Satanas. Noong una, sa panahon pa ni King Solomon, alam na natin na si King Solomon ay napakatapang, napakamayaman. Siya ang taong napakamayaman sa buong mundo. Ito doon nagkakasala si King Solomon sa tumanggap siya ng mga ginto. Ilang tulinada? Napakarami. 6 na tulinada. Tumanggap din siya ng silver. 6 na tulinada. Tumanggap din siya ng tinatawag na yung mga bato na mga hindi pa natin nakikita. Ang nakikita lang natin dito, yung tiles, marmol, no? Yung tinatawag na drachma na ginto. Tulinada. Diyan, yung mga kayamanan na yan ay inirigalo niya. Inirigalo sa taga-Egypt, sa taga iba't ibang bansa. Ang mga regalo na yan sa mga magagandang mga dalaga na anak ng mga hari. Imagine, ang hindi nila alam na yung 3 na yan, diyan, nag-uumpisa kang King Solomon, ang tinatawag na 666. Diyan siya nagkakasala at inanyayahan siya ng mga babae niya na sumamba sa turo. Sumamba sa mga rebulto. Sumamba sa mga imahe. Pero tingnan mo matalino ang tao na yan, si King Solomon. Biro mo, siya lang ang tao na makipag-usap sa mga animal, sa mga hayop, sa mga ibon. Yung katalinuhan na yan, hiningi niya sa ating Amang Diyos. Ano ang sabi niya? Bigyan mo ako, Amang Diyos,
ng kayamanan at katalinuhan. Dahil sa pag-ibig at habag ng ating Amang Diyos, binigyan siya. Ngayon, mula noon hanggang ngayon, sinasamba at mayroon ng mga tao sa buong daigdig ngayon kasi gusto ni Lucifer, gusto ni Satanas na ang mundo ay siya ang maghari. Ang mundo ngayon parang isang kalabaw na kung saan mo dalhin, susunod. Ngayon, yun po bang vaccination? Ito na. Saan galing po yung mga vaccine na yan? Di ba sinabi ko na sa inyo nung una pa na ang vaccine na yan ay kay Satanas, kay Lucifer. Tingnan nyo, ang lahat ng mga taong mga baksinado naiiba. Naiba yung mukha nila, naiba yung katawan nila, nadipong ang pangangatawan nila dahil sa baksin na yan. At ang iba nagkakasakit, nagugulat sila, bakit ganito ang aking katawan? Marami akong mga karamdaman sa aking katawan. Yun po dahil sa baksin. May baksin na kinuha doon sa unggoy. May baksin na kinuha sa baboy ramo. May baksin na kinuha sa kahit saan, kahit ano-ano. Para lang ang tao ay mahawakan nila, mapasunod nila ang tao. Kasi nung una, kapag wala kang baksin, ay hindi ka pwede maka-travel sa iba't ibang syudad, sa iba't ibang lugar. Kasi hindi ka makabili kapag wala kang vaccination card. Yun parang kalabaw, di ba? Di ba sabi ko sa inyo, ginawa nila ang tao, ang mundo, parang kalabaw na gusto nilang dalhin. At ito pa ang pinakamatindi, kaibigan. Nagpaplano sila ngayon ng iba namang baksin. Naku po. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Kasi ang plano ni Lucifer ay sa buong daigdig ito sa buong mundo. Ang plano ni Lucifer, ito ganito. One divine religion, one divine government. Di ba? Totoo yung sinabi ko na ang mundo ngayon parang kalabaw. Di ba? Ang kalabaw may lubid sa kanyang ilong na kahit saan mong dako dalhin, susunod yung kalabaw. Iyon. At sino ang tao na magpapatupad niyan? Ang Papa sa Roma. Dahil po, isinilang na ang, tandaan nyo ito, isinilang na nandito na ngayon sa ating mundo ang isang tao na may 7 ang ulo. Iyon ang tinatawag na serpente. Saan nagmula yung serpente na yan?
sa Babylonia. Mula pa nung una hanggang ngayon ay aking nakikita at aking naririnig. Isinilang na mula doon sa Babylonia ang isang tao na may 7 ang ulo, yung tinatawag na serpente. Ano po ba itong tao na serpente na 7 ang ulo? Yun po ang Papa sa Roma. Kayong mga Katoliko, hindi ko kayo sinisiraan. Pinakita ko lang sa inyo at gusto ko lang ituwid ang maling mga pag-aaral, ang maling mga ginagawa. Yun po ang totoo. Maling paniniwala, maling pag-aaral. At tingnan ninyo ngayon, di ba yung mga pari, kapag maglakad sila, di ba parang babae? Di ano po? Oh. Yung Babylonia na yan, babae, nakipag-sex sa kapwa babae. Naku po. At lalaki, nakipag-sex sa kapwa lalaki. Diyan sa Babylonia na yan. At susunugin talaga silang lahat pagdating ng araw ng paghuhukom. Naku po kaibigan, kapatid, mahal ko ikaw. Sana po matauhan ka. Biro mo, babae makipag-sex sa kapwa babae, lalaki makipag-sex sa kapwa lalaki. Kasuklam-suklam sa harapan ng ating amang Diyos. Sa buong mundo, sa buong daigdig, iisa lamang ang tunay na relihiyon na nagsasabi at nagtuturo ng mga katotohanan ng mga salita ng ating amang Diyos. Ito lamang ang Holy Quadrilogy. Mga kapatid, ang material na nandito, kakaunti lang kami. Kayo na ang iba nakaupo, ang iba nakatayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa ating amang Diyos sapagkat kayo'y mga anak ng ating amang Diyos. Maraming salamat sa inyo. At magpapasalamat tayo sa ating amang Diyos sa lahat ng mga kabaitan, mga kabutihan, sa kanyang mga pagpapala sa atin. Kung minsan bilang tao, makaranas tayo ng mga pagsubok, makaranas tayo ng mga iba't ibang kapighatian. Pero anong sabi sa ating amang Diyos? Huwag kang mag-alala, huwag kang mabahala, sapagkat kayo'y aking mga lingkod, kayo'y aking mga minamahal. Itatayo kung ikaw ay nadapa, ang sabi ng ating amang Diyos, itatayo ko ikaw at gawin kitang matuwid. Kung kayo'y nasa mga pagsubok, nasa malubhang kahirapan, tawagan mo lang siya.
sasabihin mo, Amang Diyos, ako'y lingkod mo. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pakiusap, Amang Diyos. Hawakan mo ako. Kasi ang sabi ng ating Amang Diyos, gawin kitang matuwid. Iyon ang dapat nating unawain. Iyon ang dapat nating sundin at paniwalaan. Ang mundo ngayon ay tulad ng isang taong lasing. May isa bang taong lasing na nakalakad ng matuwid, nakalakad ng diretso? Hindi po. Ang isang taong lasing, siya'y lumalakad na nagpaatras abanti, nagsuray-suray sa kanyang mga paglakad. Ang mundo ngayon, ang mga ginagawa ng tao ngayon, gawin niya lahat para lamang siya magkaroon ng maraming pera. Handa siyang mapatay sa mga tao basta makakwarta lang siya. Tulad ng ginawa ni Eduardo Manalo. Siya ay isang taong sinungaling. Kasi ito po hindi ko kayo sinisiraan. Ang utos ni ka Eduardo, Iranyo Manalo, kasi ito si Eduardo, panganay na anak yan. Ang tagubilin ni ka Iranyo Manalo sa kay Eduardo, ako'y malapit ng mamatay, huwag mong pabayaan ang iyong mga kapatid. Sabi niya, opo itay. Ngayong namatay na si Iranyo Manalo, nag-iba na ang kanyang ugali, ang kanyang mga kapatid ay hindi niya ibinigay yung mga tagubilin, hindi niya sinunod yung mga tagubilin sa kanyang ama. Nag-iba ang kanyang ugali. Kinakasuhanan niya ang kanyang mga kapatid. Nasa korte na sila ngayon. Ang masaklap pa, kung sino yung mga membro o mga kapatid sa iglesia na doon kumampi sa kanyang mga kapatid, pinaulanan ng bala. Tinatakot. Kasi may hukbo kasi tinatawag na iskan. Pero ano ang sabi niya nung siya nangangaral, nung siya nagtuturo sa kanyang pagsamba? Kahit buhay ko ay aking ibibigay, ika niya, alang-alang sa aking mga kapatid. Sinungaling? Bakit mo kinasuhan yung mga kapatid mo? Di ba? Hindi mo tinupad ang utos ng ama mo. Naging mayaman sila kasi alam na ng mga membro na iyon ang mga ginagawa nila, pero ini-ignore lang nila.
tulad din sa nangyari sa mga Katoliko. Alam na ng mga membro sa Katolisismo, na makasalanan yung pari. Biro mo, may pari nga nagsasayaw at nakipag-cheek to cheek sa kaniyang mga membro. Nakipaghalikan. May mga organ sila. May mga instrumento sila. Sila'y sumasayaw. Tulad din sa mga ginagawa ng iba't ibang mga relihiyon. Ganon din sila. Alam na nila na susunugin ang taong gumagawa ng masama. Pero bakit ini-ignore lang nila? Yung pastor, pinatay yung lalaki na asawa. Kasi yung pastor na yan, may pinaaral niya yung kanyang membro, dalaga, magandang babae. Ngayon, siyempre, bilang dalaga, may nobyo. Nung nag-propose na ang kanyang nobyo sa dalaga na yan, yung pinapaaral ng pastor, galit na galit siya. Anong sabi niya? Iiwanan ko yung aking pamilya, alang-alang lang sa iyo. At ano ang ginawa niya? Kumuha siya ng isang taong hitman. Pero tingnan mo, pastor din yung ginuha niya na hitman, hide killer. Ngayon, malawak ang ating batas. Nakulong yung pastor na yan. Silang dalawa nakulong doon sa Cagayan de Oro City. Ewan ko kung dinala na ba doon sa Dapicol, Davao. At yung mga ginagawa karon ni Eduardo Manalo sa kanyang mga kapatid, talagang may paroroonan yan, may hahantungan sa mga ginagawa na nagkakasuhan na sila. Pero tingnan mo ang mga membro nila. Sabi pa nila, we are proud na naging iglesia kami ni Kristo. Ini-ignore lang nila ang mga pangyayari. Hindi nila inaalala at hindi nila ano pang tawag, wala nila gibalanse nga mali ba ito, tama ba ito, o mali ba ito. Patuloy ang kaniyang ginagawa. Nandyan ang abuloy sa bawat pagsamba. May pinig sa distrito, may pinig sa kapilya. Yun ang mga ginagawa nila. At lumaganap na sila sa buong mundo. Ganon din ang Katoliko. Lumaganap na rin sa buong mundo. Halos lahat ng mga reliyon. Pero ito may mga sambahan sa baptist doon sa labas, sa ating bansa, na wala nang sumamba.
wala ng mga membro, nagsialisa na. Bakit nangyari po yan? Kasi matutupad talaga ang sabi sa hula sa banal na aklat na kakaunti lang talaga ang maliligtas. Kakaunti lang talaga. Itong mga pangyayari ngayon, nakita ko na yan mula pa nung una, nung ako'y Bible study pa, na ang mundo ngayon ay parang taong lasing na siya'y lumalakad na pasuray-suray. Sa Bisaya, naglakaw siya nga, nagwandog-wandog. Nagpasuray-suray. Parang lasing. Ganon din. Ang lahat ng mga pangyayari ngayon may hula na sa banal na aklat. Na ang dagat matutuyo. Ang palayan ay matutuyo. Ang tubig ay matutuyo. Pero may ibang bansa rin na nagugulat sila na kasi tulad ng nangyari sa Saudi, nag-ulan sila doon ng snow, yelo ba? May mga, hindi, sa ibang parte, sa ibang lugar, nagbabaha. Sa iba ding lugar, ganon din, may mga pagbabaha. Bakit po sa ating mga awitin may awit o kanta tayo na salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Yung hindi ko akalain na ako'y inibig mo. Yung mga awitin na yan, nakasulat na din yan sa banal na aklat. Tayo'y magpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga tao, sila, ang gusto nila, ang Panginoong Hesukristo ang Diyos nila. Pero nabasa na din nila sa Biblia yan, na ang Amang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa tao, ito ang totoo. Mahal sa Diyos ang tao. Siya kasi ang naglikha. Siya kasi ang lumikha. Dahil po sa sobrang kasalanan na ginawa ng tao, nagpapalayo na ang Diyos sa tao. Kahit nagpapalayo na ang Amang Diyos sa tao, pinadala niya ang Panginoong Hesukristo as a Savior. Ano po bang ibig sabihin ng Savior? Manluluwa sa Bisaya, magligtas. Kung sa atin pa, kung tayo'y nagnakaw ng kalabaw, siya ay isang attorney, lawyer. Kasi kapag walang attorney, nagnakaw ka kasi ng kalabaw, siyempre makukulong kayo. Di ba? Makukulong ka talaga, nagnakaw kayo. Yun. Iba ang nagpadala, iba ang pinadala. Sino ang nagpapadala? Ang Amang Diyos. Sino ang pinapadala? Ang Panginoong Hesukristo. At anong sabi ni Kibuloy? Siya daw ang anak
ng Amang Diyos. At ang Diyos daw ay si Kristo. Mali po yan. Hindi tama. Mga kaibigan, mga kapatid, kayong nasa layo, malayo, isa lang ang aking maisabi sa inyo. Sa bawat Sabado, sa bawat makita ninyo ang aking live video, sumunod kayo sa akin at magbagong buhay na po para tayo ay maligtas at tingnan natin kung saan dako, kung anong tunay, ang tamang daan, ito ang Holy Quadro G. Ang tamang sasakyan, itong Holy Quadro G. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin sa ating Amang Diyos.